Sa ating detalye ng mga balitang national recruitment scam ng Pinoy sa Italy, pinaimbestigahan ni Tulfo. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Pinaimbestigahan ni Senator Raffy Tulfo sa Senado ang napaulat na multi-million illegal recruitment scheme na binibiktima ang mga Pinoy na nagbabalak magtrabaho sa Italy. Si Tulfo na chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers ay naghain ng Senate Resolution number 816. Kasunod ng mga ulat na daang biktima ang natangayan ng pera ng consultancy firm na Alpha Assistenza SRL. Ang kumpanya ay pinamumunuan ng Filipino co-CEOs na sina Crizel Respicio at Frederick Dutaro. Sinabi ni Tulfo na ayon sa mga biktima ng OFW, nagbayad sila sa Alpha Assistenza ng hindi bababa sa 2,500 euros o 120,000 pesos, habang ilan sa kanila ay umamin na nagbayad ng kabuang 5,780 euros o 347,140 pesos sa paniniwalang makakuha sila ng trabaho sa Italy. Matapos umanong maibigay ang bayad, ipinalada raw sa mga aspiring OFW via email o social media ang kanilang work permit. Pero nang isumite nila ang dokumento sa Italian Embassy sa Pilipinas, ay tinanggihan na ito. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Troy Gomez nag-ulat, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Pakistani government bumisita sa Valenzuela at ilang bahagi ng bansa para makakuha ng ideas sa local governance. Ang detalye mula kay Kapartner June Samson. Kapartner June! Yan sa partner, personal na binisita ng ilang representante ng Pakistan government at nakipag-usap sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City. Layunin ng pagbisita ng Pakistan officials na makakuha ng ilang mga tips at dagdag kaalaman kaugnay sa lokal na pamamahala na maaaring magamit din sa kanilang bansa. Ang naturang pagkikita o pagbisita ay batay sa inisyatiba ng Social Protection Study Tour na inorganisa sa pamamagitan ng Asian Development Bank at ng Department of Social Welfare and Development. Bukod naman sa pagbisita sa Valenzuela, ay nagkaroon din ng pagkakataon ng Pakistan government ng 3 araw na Social Protection Study Tour sa bansa na naglalayon na matuto ng sistema at programa sa usaping social welfare protection. Sa simula ng tour ay pinakita sa mga delegado ang Valenzuela City Museum na nagpapakita ng history ng lungsod mula sa colonial era hanggang sa naging industrialized at nagtuloy-tuloy na ang pagunlad ng lungsod. Inikot din nila ang Alert Multi-Purpose Hall, Housing and Resettlement Office na nagkakaloob ng murang pabahay sa mga disiplina villages sa lungsod na may livelihood trainings para sa mahihirap na mga residente. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, June Samson, kapartner mo sa Balita Serbisyo. Dagdag pang balita, Senator Villar. Sa DA, paigtingin ang first border inspection facility sa bansa. Ang detalye mula kay Kapartner Troy Gomez. Kapartner Troy. Naliliitaan si Senadora Cynthia Villar sa pondong inilaan ng Department of Agriculture o DA sa First Border Facilities kung saan unang dumadaan ng inspeksyon ang lahat ng uri ng karneng pumapasok sa Pilipinas. Sa budget hearing, anukalang 2024 budget ng DA, lumitaw na nasa 15 million pesos lamang ang inilaang pondo para sa operations ng mga First Border Inspection Facility sa bansa na para kay Senate Committee on Agriculture Chairperson Villar, hindi ito sapat. Anya na sa 2.5 billion pesos ang nagastos para sa itinayong First Border Inspection Facilities sa Bulacan, Cebu at Davao. Paliwanag ng Senadora na kailangan pang paigtingin at palakasin ang kapasidad ng mga First Border Facilities kaya't kukulangin ang 15 million pesos para sa epektibo nitong operasyon. Kabilang na ang pagharang sa African Swine Fever o ASF kung saan umabot na sa 200 billion pesos ang nawawala sa livestock industry ng Pilipinas dahil dito. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, leader ng isang crime group na aresto sa bypass operations. Ang detalye mula kay Kapartner Bernard Ferrer. Kapartner Bernard. Nalambat nga ng pulisya ang leader ng Baguio Crime Group at isa pa nitong kasamahan sa ikinasang bypass operations sa Biñan City, Laguna. Kinilala ni Police Colonel Harold Depositar, officer in charge ng Laguna Police Provincial Office, ang mga sospek na sina alias Marvin at alias Daryl. Ang dalawang sospek ay naaresto matapos magbenta ng hinihilalang iligal na droga sa pulis na nagpanggap naman na pusher buyer.
nakuha ng mga pulis ang 1.9 grams ng illegal na droga na nagkakalaga ng mahigit 30,000 pesos, caliber 38 revolver at motorsiklo. Nasa kusodiya na ng Biñan City Police Station ng mga sospek na kakasuhan ng paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591, o illegal possession of firearms and ammunition. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, retired General Jovito Palparan inabswelto ng korte sa kaso kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng 2 kabataan sa Bulacan. Ang detalye mula kay Carla May Abellana. Kapatid Carla. Inabswelto ng Malolos Regional Trial Court Branch 19 si retired General Jovito Palparan at iba pang kasama nito. Kaugnay ito sa kasong kidnapping at serious illegal detention hinggil sa pagkawala ng 2 kabataan na pinaniniwalaang miyembro ng CPP-NPA-NDF na sina Sherlyn Cadapan at Karen Empeño noong 2006. Nahatulan si Palparan ng 40 taong pagkakakulong noong September 17, 2018. Ang naturang mga kaso ay inihain ng mga magsasakang sina Raymond at Reynaldo Manalo na umano'y testigo sa kaso. Si Palparan ay kilala dahil sa kampanya nito laban sa teroristang komunistang CPP-NPA-NDF habang nasa serbisyo bilang Army General. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Carla Abellana, kaparte mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, BP Sara walang kinalaman sa pagtigil ng trapiko sa isang bahagi ng Commonwealth sa Quezon City. Ang detalye mula kay Kapatid Paul Montibon. Kapatid Paul. Pinabulaanan ng pamunuan ng Quezon City Police District na si Vice President Sara Duterte ang nagpahinto sa daloy ng trapiko sa isang bahagi ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Ito'y makaraan na kumalat ang isang video na pinahinto ang trapiko dahil sa nakatakdang pagdaan di umano ng konvoy ng pangalawang Pangulo. Sa eksklusibong panayam ng SM-NIG QCPD Director, Police Brigadier General Red Maranan, kinumpirma mismo ng opisyal na hindi si Vice President Sara ang nag-utos na ipahinto ang daloy ng trapiko. Sa inisyal na investigasyon, inamin ani Maranan na nagkamali ng dinig ang nakaduty na pulis sa salitang VIP at hindi VP. Agad namang sinibak sa pwesto ang pulis at ang bali nito dahil sa nasabing pagkakamali at para bigyang daan ang sinasagawang investigasyon kaugnay sa insidente. Naniniwala rin ang general na malisyoso ang content ng video kung kaya't agad nila itong pinaiimbestigahan, partikular na ang uploader ng video kaugnay sa intensyon ng pag-upload nito sa social media. Sa isa pang panayam sa tagapagsalita ng QCPD na si Police Lieutenant Colonel May Hindo, Station Commander ng PS-14, pinabulaanan rin nito na isang religious leader ay nasabing VIP na dumaan sa nasabing lugar. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. At para sa uling detalye ng ating balitang national, burol ng grade 5 student na namatay umano sa Sampal. Binisita ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapatid Bernard Ferrer. Kapatid Bernard. Bumisita si Vice President at Education Secretary Sara Duterte Carpio sa burol ng grade 5 student na si Francis J. Gumikib na namatay umano sa sampal ng isang guro sa Antipolo City, Rizal. Sinamahan siya ni na Education Undersecretary Michael Powa at Antipolo City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Ryan Manogdo. Ipinaabot ni Duterte Carpio ang kanyang taus-pusong pakikiramay sa nagluluksang pamilya. Nagbigay din ito ng moral support sa pamilya upang makayanan ang hirap na pinagdadaanan nila ngayon. Nangakong Philippine National Police ay pagpapatuloy ang investigasyon upang mabigyan ng hustisyang estudyante. Hinihintay na lamang ng Antipolo City Police ang resulta ng autopsiya ng PNP Forensic Group upang tuluyang makapaghain ng reklamo laban sa guro. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Bernard Ferrer, ka-partner mo sa Balita at Serbisyo. Pilipinas. At sa ating balitang ronda, nanguna si Colonel Noel Alino, Director ng Bacolod City Police Office, sa isinagawang send-off ceremony kung saan i-deploy ang security personnel na magsisecure sa Mascara Festival sa lungsod. Nasa 2,949 kabuang bilang ng mga Philippine National Police or PNP at iba pang law enforcement agency ang i-deploy ng Bacolod Government para seguridad ng 44th Mascara Festival na tatakbo sa loob ng 17 days.
at magsisimula itong October 7 hanggang October 22. Ayon kay Catherine mananatiling President ng Bacolod, ayon kay Catherine Matiling, President ng Bacolod, Yuhom Foundation organizer ng Mascara Festival, ang lahat ng paghahanda, particular na security plan sa kanila natapos itong huling interagency meeting. Magiging pangunahing pandangal sila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa highlights ng Mascara Festival. Ani Bacolod City Mayor Alberto Benitez, kumpirmadong darating sa huling katapusan ng linggo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala, kabilang sa security forces sa 941 personnel ng Bacolod City Police Office, 1,041 augmentation troop ng Police Regional Office 6 at iba pa mula sa Philippine Management and Penology or BGMP, Philippine Army, Philippine Coast Guard. Gayon din ang matauhan ng City Disaster Risk Reduction Management Office at iba pang force multiplier.